Ate, isang pares nga. Tapos yung may extra sabaw. Sigaw ng isang gutom na tricycle driver sabay punas ng pawis sa noo. Abay, tamang-tama kuya. Mainit-init pa. Parang feelings mo sa ex mo. Rowena, habang mabilis na sinasalok ang sabaw sa mangkok. Mga suki, subukan niyo tong pares namin. Mas matamis pa to sa sorry ng jowa nyo. Biro ni Rowena at sabay-sabay na nagtawanan ang mga nakapilang customer na mga estudyante, mga nagtatrabaho o mga napapadaan lamang. Abalang-abala si Rowena sa pagbibigay ng pares sa mga customer at dahil sa maliit na pwesto lang sila natitinda, limitado lang ang pwedeng makakain at kadalasan puro take-out lang ang mga customer. Ate, isang pares nga. Huwag mo na akong tanungin kung may trabaho ako. Trabaho kong mabuhay araw-araw. Anang tambay na lalaki na customer. Ate, yung pares nyo ba makakatulong sa thesis ko? Kahit man lang ipasa ako ng professor ko. Wika ng isang kolehiyala na may daladalang sandamakmak na papel. Ate, pares nga. Pero yung tipong hindi ako iiwan. Ayoko ng pa-fall. Malungkot na pahayag ng lalaking mukhang galing sa matinding heartbreak. Ate, pares ang tinda nyo, di ba? As in, partner. Eh di dapat, may kasama ako. Pwede ba yung order ko may kasamang jowa? Tanong ng lalaki kay Rowena nang may ngiti sa mga labi. Pares ang tinda ko. Ang kailangan mo, orasyon. Bumili ka na lang ng tinda ko. Baka kapag hindi ako nakapagtimpi, ihampas ko sa iyong kaldero. Pagmamaldit ang tugon niya sa lalaki. Napaatras ng bahagi ang lalaki, sabay tawa ng malakas. Grabe naman ate. Dito lang ako nakakita ng tinda na may kasamang death threat. Sumingit si Celeste, hawak ang sandok na parang microphone. Eh kasi kuya, pares nga yung binibenta namin, hindi paresan. Akala mo may promo kaming buy one take one jowa? Napangisi ang lalaki. Hindi pa rin sumusuko. Eh paano kung loyal customer ako? Malay nyo, kaka-order ko dito. Mahanap ka ang forever ko. Kung maging loyal ka man sa pares na tinda namin, bibigyan kita ng loyalty card. Sa bawat bili mo ng pares, mayroon kang plus points, eh di makaka-discount ka sa susunod mong bili. Malay mo, hindi pala jowa ang kailangan mo. Gutom ka lang, kaya mo naiisip yan. Diyos ko ka. Pahayag ni Celeste sa binatang owner. May sumabat na estudyante, mukhang galing sa exam. Nanginginig habang binibilang ang perang barya. Ate, paano naman kaming estudyante? May student discount ba? Napaisip si Celeste sabay tango. Oo naman, ang student discount namin, motivational words habang kumakain ka. Laban lang, kaya mo yan. Kung hindi mo kaya, ipagawa mo sa iba. O diba, nakaka-motivate? Sa tabi, may isang binatang customer ang biglang sumabat. Ate, paano naman yung promo para sa mga single? Mabilis ang sagot ni Rowena. Ah, kuya, para sa inyo may special kaming alok. Ang pares na walang kapares. Perfect para sa inyo yan, bagay sa status niyo sa buhay. Habang masayang nagtitinda, sina Rowena at Celeste, biglang may sumigaw na tindero. Dalian nyo, may mga kalaban! Kaagad na napalingon sina Celeste at nakita niya ang isang police car. Nagpark lang ang police car at lumabas doon ang dalawang pulis. Si Rowena naman, hindi magkamayaw sa pagliligpit ng kanilang tinitindang pares. Celeste, dalian mo, baka mahuli tayo ng mga pulis. Rowena, kalma lang. Bulong ni Celeste habang pasimpleng sinisiksik ang extra bowl ng sabaw sa ilalim ng pushcart. Hindi naman tayo nagbebenta ng kontrabando, pares lang to, hindi shabu. Pero si Rowena, pawis na pawis at aligaga pa rin sa pagliligpit ng mga gamit. Eh paano kung bawal magtinda rito? Paano kung ikulong tayo? Ayoko pang mabulok sa selda, Celeste. Bawal magtinda rito, sigaw ng pulis. Kaagad na hinila ni Celeste ang pushcart papalayo sa lugar. Nasa likod si Celeste habang nasa unahan naman si Rowena. Kapwa nilang binibilisan ang pag-alis sa pwesto upang hindi sila mahuli ng pulis. Bilisan mo, Rowena! Sigaw ni Celeste habang nililingon ang papalapit na mga otoridad. Ano sa tingin mong ginagawa ko? Sagot ni Rowena, ang kaba sa kanyang tinig ay hindi niya nagawang itago. Hindi ko alam kung mas mabigat ang cart o yung stress natin ngayon. Tumigil kayo! Sigaw ng isa sa mga pulis, ang mga yabag nito ay papalapit na ng papalapit. Muli silang dumiko sa isang makitid na eskinita. Halos sumadsad ang pushcart sa isang pader sa sobrang bilis ng kanilang pagliko. Hanggang kailan natin to gagawin? Tanong ni Rowena, bahagyang humina ang kanyang boses. Palagi na lang tayong tumatakbo. Wala na bang lugar para sa atin?
Napatingin si Celeste sa kasama. Hindi ko alam, Rowena, kung hanggang kailan tayo magiging ganito. Pero umaasa ako na balang araw, hindi na natin kailangan magtago para makapagtinda. Dumiretso sila sa isang bakanteng lote. Mabilis na lang itinulak ang card sa likod ng isang lumang gusali. Sana sa susunod na pagkakataon, kapalaran naway umayo naman sa atin. Dagdag pa, nasabi ni Celeste. Hay nako, sana nga. Nakakapagod makipaghabulan sa mga pulis. Sana sa susunod na pagkakataon, umayon sa atin ang tadhana. Magkaroon na tayo ng sariling pwesto o pwede naman umupa ng pwesto para sa tinda natin. Wika ni Rowena, sabay pahid ng pawis gamit ang kanyang kaliwang palad sa kanyang pisngi. Muntik na tayo. Napabuntong hininga na sabi ni Celeste. Pero tama ka, Rowena. Hayaan mo, matapos lang natin ang isang taon na paghuhulog sa bahay. Tiyak kong makakapag-ipon na tayo ng pera para makaupa ng pwesto para sa tinda natin. Saad pa ni Celeste. Kapwa tumayo ng sabay ang dalawang dalaga at naglakad papunta sa bahay nila. Nang makarating na sa bahay, kaagad sinalubong si Rowena ng kanyang ama na may sakit na Alzheimer's at ang kapatid niya na mayroong autism. Si Celeste naman, kaagad na sinalubong ng kanyang mga alagang aso na natagpuan niya sa kalsada at tuluyan ang inampo ng mga ito. Pagpasok pa lang ni Rowena sa bahay, agad siyang niyakap ng kanyang ama. Anak, kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba galing? Baka gabihin ka sa pag-uwi. Delikado sa labas. Opo, Papa. Nagtrabaho lang po kami ni Celeste para po may pambili tayo ng pagkain natin sa araw-araw at pangangailangan niyo po ni Kuya Jeremy. Wika ni Rowena. Tito, magluluto lang po ako ng ulam natin. Magpahinga na lang po kay ni Jeremy. Magalang na wika ni Celeste sa tatay ni Rowena. Salamat, Iha. Sagot ng matanda, bahagyang nakangiti bago bumalik sa upuan. Nakatulog na si Papa. Aniya, halos pabulong. Mukhang hindi niya ako nakalimutan ngayon. Tumigil si Celeste sa ginagawa at humarap sa kaibigan. Mahalaga yan, Rowena. Tumango siya. Alam niyang nandito ka. Alam niyang hindi mo siya iniwan. Dahan-dahang lumapit si Rowena sa kalan. Sinisilip ang niluluto ni Celeste. Ang simple ng hapunan natin. Napangiti siya ng bahagya. Pero alam mo, masarap kasi may kasama. Kasi pinaghirapan. Sagot ni Celeste bago tinikman ang sabaw ng ginisang gulay. Celeste, mahina ang kanyang boses. Gaano pa kaya katagal bago tayo makarating doon? Hindi ko alam, Rowena. Sagot niya sa huli, tapat at buo. Pero hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakarating. Natapos ang buong gabi na puno ng tawanan at kalokohan ni na Celeste at Rowena. Matapos painumin ng gamot ang ama at kapatid ni Rowena, kapwa na nagpahinga sa kanya-kanyang silid dahil bukas magtitinda naman sila sa isang sulok ng lungsod upang maiwasan ang mga pulis na manghuhuli sa kanila. Kinabukasan, maagang umalis si Rowena at Celeste para marami silang maibentang pares sa iba't ibang customer. Habang tinutulak ni Celeste ang kanilang pushcart at si Rowena naman may hawak na isang maliit na plastic na naglalaman ng panibagong stock ng condiments. Dito kaya? Tanong ni Rowena, tinutukoy ang isang maliit na kanto malapit sa terminal ng jeep. Mukhang okay ang pwesto, madaming dumadaan. Sinipat ni Celeste ang paligid. Wala pang ibang nagtitinda sa mismong sidewalk at mukhang marami nga ang maaaring bumili. Mga pasaherong nagmamadaling pumasok sa trabaho, mga estudyanteng bumibili ng almusal, at mga tricycle driver na naghihintay ng mga pasahero. Pwede. Tumango siya. Pero kung may humabol na naman sa atin, ikaw na ang magbubuhat ng cart. Natawa naman si Rowena. Sige kung kaya ko, pero ikaw ang bahala sa pagsigaw ng takbo kung sakali Sa gitna ng kanilang pagtitinda, napansin nilang may isang matandang lalaki sa di kalayuan. Nakaupo sa gilid ng bangketa, mukhang pagod at gutom. Marumi ang kanyang damit at tila matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Tahimik lang itong nakatingin sa mga dumadaang tao at hindi nagsasalita. Nagkatinginan si Rowena at Celeste. Walang sinabi pero alam nilang pareho ang iniisip. Kumuha si Celeste ng isang mangkok ng pares. Nilagyan ito ng kanin at ekstra na sabaw. Lumapit siya sa matanda at marahang inilapag ang pagkain sa harap nito. Tay, kain po muna kayo. Mahinahong sabi niya. Napatingin ang matanda sa kanya, parang nagdadalawang isip. Wala akong pambayad, Iha. Ngumiti si Celeste.
Hindi lahat ng pagkain may presyo, Tay. May iba, bigay ng may puso. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang mangkok, tila hindi makapaniwala. Bahagyang nanginginig ang kamay nito habang inaabot ang kutsara. Salamat, Iha. Nang tumagal ang kanilang pagtitinda, napakarami ng customers ang nagsidaan sa kanilang pares. Maya-maya pa'y may biglang dumating ng mga pulis. Walang police car, walang nag-abisong mga tao, o hindi napansin ni Celeste at Rowena. Huwag na kayong lumaban pa at matiwasay na lang kayong sumama sa presinto. Pahayag ng pulis. Nagulat si Celeste sa nangyari. Hindi man lang niya naramdaman na mayroon na siyang katabi na pulis. Hindi man lang niya napansin gamit ng mga mata na mayroon na palang manghuhuli sa kanila. Si Rowena naman, napataas ang kilay at tila handa ng makipag-away sa otoridad. Sir, wala naman kaming ginagawang masama. Mahinahong sagot ni Celeste. Nagtitinda lang kami ng pagkain. Hindi ba mas malaking problema dapat yung mga kriminal kaysa sa dalawang babaeng naghahanap buhay ng marangal? Ang batas ay batas. Malamig na tugon ng pulis. Bawal magtinda rito. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Halos mapasigaw si Rowena. At sa presinto rin ba kami maghahanap ng pangkain, ha? Kasi baka nakakalimutan niyo, sir. Hindi lahat may sweldong dumadating buwan-buwan. Sumama na lang kayo. Sumama na lang tayo, Rowena. Alam naman natin na naghahanap lang tayo ng trabaho rito at wala tayong illegal na ginagawa. Matapang na pahayag ni Celeste at matalim na tinitigan ng mga pulis. Anong walang illegal na ginagawa? Pinagsasasabi mo. Huhulihin ba namin kayo kung wala kayong kasalanan? Alam nyo naman na bawal ang illegal vendors tapos makukulit pa rin kayo. Mga hindi marunong sumunod sa batas. Sigaw ng isang pulis. Hindi na sumagot si Celeste o si Rowena. Tahimik silang sumakay sa police car at iniwan ang kanilang tindang pares. Ngunit dala-dala nila ang buong kita nila sa pagtitinda. Sa loob ng police car, walang nagsalita. Si Rowena mahigpit na yakap ang maliit na pouch kung saan nakalagay ang perang pinaghirapan nila kanina. Pagdating sa presinto, tinawag sila sa isang maliit na opisina. Sa harap nila, nakaupo ang isang opisyal na halatang sanay ng humarap sa mga katulad nila. Alam niyo naman ang batas, hindi ba? Panimula ng opisyal habang tinatapik ang ballpen sa lamesa. Bawal ang pagtitinda sa pampublikong kalsada. Hindi ito tungkol sa inyo lang, kundi sa kaayusan ng lungsod. Sir, sa wakas ay nagsalita si Celeste. Diretsyong nakatingin sa opisyal. Kung bawal kami magtinda, saan po ba kami dapat pumwesto? May lugar ba para sa amin? O gusto niya na lang kaming magutom? Napahinto saglit ang opisyal bago bumuntong hininga. Hindi kami ang kaaway ninyo. May proseso ang lahat. Natawa si Rowena ng mapait. Proseso? Ilang permit pa bang kailangan namin? Ilang libong piso? Saan kami kukuha ng pambayad kung hindi nyo kami pagbibigyan kahit man lang isang maliit na espasyo? Magtiwala kayo sa batas at sa mga otoridad. Sigaw ng isang pulis. Police Corporal San Rafael. Ang iyong tono at pananalita. Sita ng kapwa pulis nito na may mas mataas na ranggo. Rafa, kumalma ka. Huwag maintin ang ulo. Nakakahiya kay Police Lieutenant Colonel Fernandez. Sita ng kaibigan ni Rafa na isa ring pulis. Nakakapikon kasi sila, Cedric. Sila na nga lumabag sa batas. Sila patong matapang. Nanggagalaiti na sabi ni Rafael. Hindi porket mahirap, wala nang karapatang lumaban. Malamig ngunit matibay na sagot ni Celeste. Diretso ang tingin kay Police Corporal San Rafael. Hindi namin gustong lumabag sa batas. Gusto lang naming mabuhay. Napangisi si Rafa, halatang hindi kumbinsido. Lahat naman kayo ganyan ang sinasabi. Kesyo naghahanap buhay lang, kesyo mahirap lang. Pero kapag pinayagan kayo, magiging batas na bang awa? Napakapit si Rowena sa braso ni Celeste. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa inis. Pero sa halip na sumagot, tumingin siya kay Lieutenant Colonel Fernandez, ang opisyal na tila kanina patahimik na nagmamasid. Sir, mahinahong wika ni Rowena at pilit pinapakalma ang sarili. Kami pong mga maliliit na tendero, hindi naman kalaban ng batas. Ang gusto lang namin ay isang pagkakataon. Kung mali kami, turuan niyo kami ng tama. Pero sana po, huwag niyo naman kaming husgahan na parang mga kriminal. Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa silid. Si Cedric na kanina pa pinapakalma si Rafa na pabuntong hininga. Rafa, hindi lahat ng nasa lansangan ay pasaway. Kung tutuusin, mas may silbi pa sila kaysa sa ibang opisyal na gumagawa ng kalokohan. Tumaas ang kilay ni Rafa. Ano bang ibig mong sabihin, Cedric?
Ang ibig kong sabihin, baka minsan dapat tayo mga pulis din ang magtanong kung tama pa bang sistema. Muling bumaling si Cedric kina Celeste at Rowena. Alam kong hindi kayo masama. Alam kong nagsusumikap lang kayo. Pero sana rin, intindihin nyo na trabaho lang ang ginagawa namin. Huminga ng malalim si Celeste. Naiintindihan namin, sir. Ang tanong, kailan naman kami maiintindihan? Maya-may kumilos si Lieutenant Colonel Fernandez at tumayo mula sa upuan. Tinitigan niya sina Celeste at Rowena ng mariin. Hindi namin kayo pwedeng basta pakawalan ng walang kasunduan. Pero bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Napasulyap si Rafa at halatang hindi sang-ayon. Itinaas ni Fernandez ang isang kamay para patahimikin siya. May kilala akong opisyal sa lokal na munisipyo. Matutulungan ko kayong makakuha ng permit para makapagtinda kayo ng legal. Pero may kondisyon. Napatingin sina Celeste at Rowena. Umaasang totoo ang narinig nila. Ano po yun, sir? Tanong ni Rowena. Sumunod kayo sa batas. Kung may regulasyon, sundin ninyo. Kung may tamang proseso, dumaan kayo ron. Kung matututunan yung lubaban ng patas, ipapangako ko sa inyo na magtatagumpay kayo. Malumanay na wika ni Lieutenant Colonel Fernandez. Tumango naman si Rowena at Celeste nang may ngiti sa kanilang mga labi. Lumipas ang isang linggo at hindi sila maaaring magtinda sapagkat nilalakad na ang mga papeles para po pwede na silang magtinda ng legal at sa tamang pwesto. Nang matapos yon, masayang-masaya si Rowena habang nagtatawag ng mga customer sa bago nilang pwesto. Kasama nilang iba't ibang tindero at tindera na may kanya-kanya ring paninda. Celeste, ang saya ko kasi mayroon na tayong legal na pwesto. Hindi na natin kailangan tumakbo pa sa mga otoridad. Akala ko, aabot pa ng isang taon na paghihintay bago natin makamit yung ganito. Masayang pahayag ni Rowena at nilibot ng dalaga ang kanyang mata sa buong kapaligiran ng lugar. Halos hindi magkamayaw ang mga bumibili at nagtitinda sa kakaalok ng mga paninda nila. Pares nga po, pahayag ni Rafa. Hindi na nakatugon pa si Celeste sa sinabi ni Rowena dahil nagdagsaan muli ang mga customer nila at idagdag pang kakain sa kanila sina Rafa at Cedric. Kagaya ng dati, hindi na naman naramdaman o napansin ng dalaga ang pagdating ng binata dahil basta na lang itong sumulpot sa harap niya. Pares nga po. Ulit ni Rafa, nakapamulsa at may bahagyang ngiti, tila hindi alintana ang naniningkit na tingin ni Celeste. Huminga ng malalim si Celeste at nagpipigil. Sir, hindi po namin binibenta ang kapal ng mukha. Baka nagkakamali kayo ng tindahan. Bakit parang galit ka pa rin sa akin? Legal na kayo. Hindi ko na kayo hinahabol. Ani Rafa, pero sa halip na magalit, mas lumawak pa ang ngiti niya. Namiwang sa Celeste. Ganon. So dapat ba magpasalamat kami sa'yo? Uy, salamat ha sa ilang beses na hinabol mo kami na parang may ginawang krimen. Salamat sa stress, sa pawis, at sa takot na baka hindi kami makauwi ng may kita. Hindi na nakapagsalita si Rafa. Sa gilid, si Cedric ay napilit. Napailing na lang at pinitik ang braso ng kaibigan. Rafa, ikaw kasi. Alam mo naman na may atraso ka dito tapos ang kapal ng mukha mong magpakita agad. Umupo si Rowena, sinusubukang palamigin ang sitwasyon. Okay, Rafa, pasensya ka na. Mahaba pa yung listahan ng atraso mo kay Celeste. Pero kung kakain ka, mag-order ka na lang ng maayos. Lalong tumaas ang kilay ni Celeste. Oo nga, kung gusto mong kumain, sige. Pero kung nandito ka lang para asarin ako, lumayas ka na. Libre ang paglalakad paalis, hindi mo na kailangang maghintay. Tahimik lang na umupo si Rafa at inilagay ang kamay sa batok. Hey, buhay! Mas masungit ka pa sa pulis na pinagalitan ako dati. Si Cedric naman ay napabuntong hininga. Celeste, Rowena, pasensya na kayo sa kaibigan ko. Hindi to madalas na siyang inaaway. Madalas siyang nangaaway. Nagkatinginan sina Celeste at Rowena. Si Celeste, hindi pa rin kumbinsido. Si Rowena naman, napailing na lang. Fine, pero wag mo na ulitin yung ugali mong mapanghusga, Rafa. Saka seryoso, yung pares namin dito, baka mapaibig ka. Napangiti si Cedric at nagbiro. Nako, hindi lang pala to basta pagbebenta ng pares. Nagbibigay rin pala kayo ng magiging kapares sa habang buhay. Hindi hinahanda ni na Celeste at Rowena ang pares para kina Cedric at Rafa. May dumaan na isang magandang sasakyan at sunod-sunod itong nagsidatingan. Napahinto sila sa ginagawa at napailing sa taong bababa ng sasakyan. Napanganga si Celeste nang mamukhaan ang lalaking nasa loob ng sasakyan. Miski si Rowena, hindi inakala na makikita niya itong muli.
Edgar? Pabulong na sabi ni Celeste, sabay silang nagkatinginan ni Rowena. Si Rowena naman ay napalunok, hindi makapaniwala. Si Edgar! Ulit niya. Naglakad palapit si Edgar, nakapurmal na kasuotan. Sa likod niya, may dalawa pang lalaking mukhang bodyguard. Celeste! Rowena! Tumigil siya sa harapan ng kanilang paresan. Pagkalipas ng ilang segundo, ngumiti si Edgar. Ang tagal na rin ah. Halos marinig ni Celeste ang sariling puso. Kung hindi siya nakahawak sa lamesa, baka nanghina na siya sa gulat. Pero agad siyang bumalikwas ng tingin at pinilit ang sarili na hindi magpakita ng kahinaan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa malamig na tono. Bakit parang hindi kayo natutuwa? May bahagyang tawa na tanong ni Edgar pero may halong lungkot ang kanyang mga mata. Akala ko matutuwa kayo na makita ako. Papa, ano pong ginagawa niyo rito? Biglang tanong ni Rafa kay Edgar na mas lalong nagpanganga sa revelasyon na nalaman ni na Celeste at Rowena. Wala anak, binibisita ko lang ng isang mabuting pulis na kagaya mo. Malakas na pahayag nito na may ngiti sa kanyang labi. Saka alam mo naman na eleksyon na, kaya kailangan kong mangampanya para makakuha ng simpatya ng taong bayan. Kailangan maging mabango ang pangalan ko sa darating na eleksyon. Dagdag nitong sabi, ngunit sa pagkakataon na yun ay pabulong na. Teka lang, singit ni Celeste. Edgar, ibig sabihin, ikaw ang tatay ni Rafa? Tumawa si Edgar para itong mapaglarong tawa ng isang politiko na sanay magbalat kayo. Ano ka ba, Celeste? Hindi ba halata? Pareho kaming matigas ang ulo. Napakuyom ang kamao ni Rafa. Tama na pa. May diin sa kanyang tono pero pinilit niyang kontrolin. Hindi ito ang tamang lugar para sa drama mo. Ang kapal ng mukha mong tumawa, Edgar. Ikaw ang dahilan kung ba't nawalan ako ng lisensya bilang isang neurosurgeon. Ang sabi mo sa akin, hindi nakaligtas ang anak mo dahil sa kapalpakan ko. Tapos ngayon, magpapakita ka sa akin na parang wala lang. Kinalimutan ko sa loob ng 5 taon ng pangyayaring yon. Hindi na pumasok sa utak ko ang itsura mo at ng anak mo. Ngayon, naalala ko na si Rafa. Siyang inoperahan ko 5 taon ang nakakalipas. Sigaw ni Celeste, nanginginig ang kamay ng dalaga. Naalala ko ng itsura ng pamilya na dati kong pinagsisilbihan. Kaya pa na nung nakita kita, pakiramdam ko parang kilala na kita o nakita na kita. Ikaw si Rafael San Pascual, ang nag-iisang anak na lalaki ni Congressman Edgar San Pascual, ang mga dati kong amo. Wika ni Rowena. Ano? Mahina ngunit mabigat ang boses niya. Anong pinagsasasabi mo, Celeste? Huminga ng malalim si Celeste. Pilit nilulunok ang bumara sa kanyang lalamunan. Rafa, 5 taon nang nakalipas. Isang lalaki ang dinala sa operating room. Critical condition. Inoperahan ko siya at hindi ko siya nailigtas. Yun ang sabi ng papa mo sa akin. Napalingon siya kay Edgar. Ang puot sa kanyang mga matay hindi na maitago. Pero ngayon, buhay ka. Hindi ka patay gaya ng ibinibintang sa akin ng ama mo noon. Manahimik ka na, Celeste. Huwag mo nang pestehin ang kandidatura ko. Matagal na yun at kalimutan mo na. Uso mag-move on. Sigaw ni Congressman Edgar, ang tatay ni Rafael. Hindi kasi ikaw nakaranas ng kung anong nangyari sa akin. Hindi mo naranasan itakwil ng sariling pamilya dahil sa kahihiyan na dinulot ng pagbabalita mo na mayroon akong pasyenteng napatay. Sinira mo ang kredibilidad ko bilang neurosurgeon. Natanggalan ako ng lisensya at higit sa lahat, nawala lahat ng bagay na pinahahalagahan ko ng buong buhay ko. Ang buhay kong sinira mo. Sigaw ni Celeste. Mayroong luhang tumulog galing sa kanyang mga mata habang nanginginig siyang magsalita. Manahimik ka na, pwede ba? Nakakahiya na dahil ang dami ng taong nakatingin sa atin. Ang dami ng tao ang kumukuha ng video at litrato natin. Kung sira ang reputasyon mo, huwag mo kong idamay. Sigaw sa galit ni Congressman Edgar. Nakakahiya? Mahinang tugon ni Celeste pero puno ng hinanakit. Tumingala siya, pilit pinipigilan ang patuloy na pag-agos ng luha. Ngayon mo iniisip ang kahihiyan? Edgar, 5 taon mo akong hinayaang magdusa sa isang kasalanang hindi ko ginawa. 5 taon akong namuhay sa dilim, hinusgahan, tinapakan, at lahat ng yun dahil mas pinili mong protektahan ang sarili mong imahe. Mas lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Halos lahat may hawak ng cellphone. Si Rowena nakatayo sa tabi ni Celeste. Alam mo kung anong mas nakakahiya, Congressman?
Malumanay pero madiin ang boses niya. Yung isang taong pinagkatiwalaan at tinuring kong amo noon, ngayon lang lumabas ang tunay na kulay. Napalunok si Edgar, halatang naiipit na sa sitwasyon. Tama na to! Walang saysay ang pag-uungkat ng nakaraan. Wala na tayong magagawa sa nangyari. Wala na tayong magagawa. Biglang putol ni Rafa. Ang boses niya hindi pa sigaw, pero ramdam ang bigat sa bawat pantig. Pa! May magagawa ka pa! Napalingon si Edgar sa anak niya. Ano gusto mong gawin ko, Rafael? Tanong ni Edgar, pilit na iniingatan ang tono. Tahimik lang si Rafa ng ilang segundo bago nagsalita. Aminin mong totoo. Halos manigas si Edgar sa kinatatayuan. Rafael, hindi ganun kadali ang pinapagawa mo. Aminin mo po ang totoo pa. Mahinahon at mahinang wika na Rafael sa kanyang ama. Nagpakawala ng isang mapaklang tawa si Celeste. Kahit anong pilit niyang pagtakpan, lumabas ng baho mo, Edgar. Kahit anong pakiusap, kahit anong takot mo sa kahihiyan, huli ka na. Hindi mo na mababawi ito. Tumingin si Edgar sa paligid. Nakita niya ang mga nakatutok sa kanyang cellphone, ang mga taong nakikinig, ang mga matang puno ng pag-uusisa at panghuhusga. Napakuyom siya ng kamao, alam niyang wala na siyang ligtas. Tumingala siya, naglabas ng buntong hininga at muling bumaling sa anak. Gusto mong marinig ang totoo? Mahina niyang sabi. Oo pa, gamitin mo ang pagkakataon na to upang linisin ang pangalan ni Celeste. Kung gusto mo talagang manalo sa eleksyon na to, ngayon pa lang ipakita mo ng karapat dapat kang kandidato para sa kanilang boto. Pahayag ni Rafael. Tito, wag po kayong matakot. Papanig po sa inyo ang batas at ang taong bayan kapag napatunayan niyo pong malinis ang konsensya niyo at wala kayong kasalanan. Dagdag ni Cedric. Gagawin ko to hindi lang para kay Celeste del Pozo, ang dating neurosurgeon ng aking anak, para sa pagpapaliwanag na rin sa anak kong si Rafael San Pascual. At sa inyo, Cedric at Rowena, gusto ko rin na maintindihan ng taong bayan na naririto ang tunay na nangyari. Ang aking anak noon ay na-diagnose na mayroong brain tumor, ngunit hindi naman ganoon kalala at kayang magamot at matanggal. Bilang ama, nag-aalala ako sa kalagayan ng aking anak. Dahil alam niyo naman na si Rafael lang ang lalaki na magdadala ng aking pangalan. Ayokong mawala siya sa akin. Inaamin kong mali ako sa part na akala ko pinatay na ni Celeste ang anak ko habang nasa operasyon. Dahil sabi nila, nasa kritikal ang kanyang buhay. Kumbaga, 50-50 na siya. Inakala kong hindi maliligtas ang aking anak. Kinabahan ako, natakot, natutulira ako sa panahon na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko sa punto na yon. Huminto sa pagsasalita si Congressman Edgar. Hinayaan ang katahimikan na lumutang sa hangin habang tinitingnan niya ang mga tao sa paligid. Kita niyang lungkot, awa at paghanga sa kanilang mga mata. Alam niyo, bilang isang ama, wala nang mas mahirap pa kaysa sa posibilidad na mawalan ng anak. Tumigil siya sa kapinunasan ang tumulong luha sa mata. Ang bawat magulang ay gagawin ng lahat para sa kanilang anak at sa panahong yun, ginawa ko lang ang alam kong tama bilang isang ama na nag-aalala. Nagsimula ng tumango ang ilan sa mga tao. Ang iba'y may hawak pang panyo, mistulang naaantig sa mga sinabi niya. Gaya ng sinabi ko, natakot ako. Hindi ko naintindihan ang sitwasyon. At sa aking pagkatuliro, nasisi ko ang isang inosenteng doktor. Huminga siya ng malalim, kunwaring puno ng pagsisisi. Celeste, alam kong hindi sapat ang kahit na anong salitang bibitiwan ko para maibalik ang lahat ng nawala sa'yo. Alam kong ilang taon kang nagdusa. At ngayon, humihingi ako ng tawad. Napakabuti mo talagang tao, Congressman Edgar. Sigaw ng isang ale. Sigaw ng isang ale mula sa likod ng napakaraming tao. Kahit siyang unang nasaktan, siya pang nagpapakumbaba. Napakabuting ama. Napakabuting kandidato. Saludo kami sa iyo, Congressman. Ang tunay na lingkod bayan. Dugtong pa ng isa. At doon na nagsimula ang sigawan ng papuri. May mga lumapit pa kay Edgar na tila ba nais siyang yakapin. Ganun na lang ba yun, Edgar? Kung ang taong bayan mabibilog ng panluloko mong salita. Kung gayon, ibahin mo ako sa kanila. Sigaw ni Celeste, sabay bato niya ng gamit nila sa pagtitinda ng pares. Hindi naman magandamayaw si Rowena sa pagpigil kay Celeste. Habang ang ibang tao naman, nag-alisa na at iba'y nagbigay ng protection kay Congressman at ang iba naman nakipag-away na din kay Celeste. Tama na yan, miss. Tanggapin mo ng paghingi niya ng tawad. Wika ng jeepney driver na customer nila sa pares. Napakabait na nga ng congressman na nanadya ka pa.
Pahayag ng matandang babae kay Celeste, sabay bato ng 3 piraso ng itlog. Mukhang ikaw lang ang ayaw mag-move on. Matapang na sigaw ng isang estudyante kay Celeste. Tara na Celeste, hindi tayo mananalo sa kanila sapagkat nabilog na ni Edgar ang utak nilang lahat. Wika ni Rowena at hinila ito papalayo sa lugar na yon. Lumipas ang 3 araw mula ng pangyayaring yon, sikat na sikat pa rin ang mga nakuhang video at picture galing sa iba't ibang tao na naroon nang mangyari iyon. Ang iba'y ginawan pa ng meme ang mukha ni Celeste at Rowena. At puro naman papuri at karangalan ang natatanggap ni Edgar. Nakikita ni Celeste at Rowena kung gaano kinakampihan ng taong bayan maski ng mga nagbabalita sa radyo at telebisyon ng congressman. Hanggang isang araw, bumisita sa bahay nila sina Cedric at Rafael. Celeste, mag-usap naman tayo. Gusto ko malaman ang buong pangyayari nung inooperahan mo ako. Bungad ni Rafael kay Celeste pagbukas nito ng pinto. Siniko naman siya ni Cedric. Hindi talaga uso sa'yo ang pagbabati, no? Hindi ito binigyang pansin ni Rafael at patuloy pa rin sa pagsasalita. Celeste, maski ako na anak niya, naniniwala ako may katiwalian na ginagawa ang aking ama. Nahihiya ako dahil bitbit ko ang apelyido ng isang taong walang konsensya. Alam ko na hindi totoo ang mga sinasabi niya, Celeste. Kahit ilang beses pa lang kitang nakilala, mas pinaniniwalaan kita kaysa sa sinabi ng aking ama. Tama yan, Rafa. Pumasok ka na dito sa loob ng bahay. Singit na pahayag ni Rowena. Wala nang nagawa si Celeste at tuluyan ang pinagbuksan at pinapasok ang 2 binata. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy ang dalaga. Mabuti at alam kong nasa panig kita, Rafa. Kahit alam kong nagkakilala tayo sa hindi magandang pagkakataon. Sa totoo lang, alam ko na maililigtas kita kahit pa nasa kritikal ka ng kalagayan. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, narinig kong yung ama na may kausap sa telepono at may ginagawang katiwalian. Ang pagkakaalala ko ay sinabi niya mga salitang, dayain mong boto. Gusto ko ay ako ang mananalo bilang congressman ng lugar. Kung ayaw niyong isiwalat ko na nagbebenta kayo ng droga dito sa lugar ko. Sa hindi ko pag-iingat, nakita ko ng yung ama. Tinakot ako at pinagbantaan, pero hindi ako nagpatinag. Alam ko makapangyarihan siya pero hindi ako sumuko na pabagsakin siya. Ngunit bigo ako dahil naunahan niya ako. Siniraan at tinanggalan niya ako ng kredibilidad bilang isang doktor kaya hindi ko na natuloy yung plano ko. Mahabang pagsasalaysay ni Celeste sa kabuuan ng mga nangyari. Nakita ko rin ang ginawa niya kay Celeste. Nandun ako, kasama ako nung nangyari yon. Naawa ko sa kanya kaya binitiwan ko ng pagiging kasambahay ko sa inyo. Sumama ako sa kanya kasi alam kong isa siyang mabuting tao at hindi nga ako nagkamali sa taong pinili ko. Dagdag naman ni Rowena. Grabe ang ginawa niya. Hindi ko akalain na ganun pala siya karumi maglaro sa politika. Pahayag ni Rafael, tumingin kay Cedric. Susuportahan kita, Rafa. Kaibigan mo ako at kakampi sa anumang laban. Tugon naman ni Cedric. Walang gagalaw! Sigaw ni Edgar at nagtutok ng baril sa kanilang 4. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Sigaw na tanong ni Rowena. Paano mo nalaman ang bahay namin? Dagdag naman na tanong ni Celeste. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, mawala na kayo sa landas ko. At isa ka pa, Cedric at Rafael. Kung kayong dalawa rin lang naman ang hahadang sa pagkapanalo ko ngayong eleksyon, mas mabuting isama ko kayo sa 2 to. Hindi bali nang makapatay ako ng tao, basta walang humadlang sa pagiging congressman ko. Malakas na sigaw ni Edgar at palipat-lipat ang tutok ng baril kay Celeste, Rafa, Rowena at Cedric. Huwag kang magbiro ng ganyan pa. Mahinahong sabi ni Rafael. Hindi mo kailangan gawin to. Biro? Tumawa si Edgar. Anak, hindi mo pa ako lubusang kilala. Alam kong matalino ka pero ang pagiging matalino mo ang magpapahamak sa'yo. Hindi kita pipigilan, Edgar. Mariing sabi ni Celeste. Unti-unting lumalapit. Pero alam mong hindi ito ang solusyon. Kung papatayin mo kami, ano mangyayari sa'yo? Sa eleksyon mo, hindi mo kayang kontrolin ng lahat. Hindi niyo ba naiintindihan? Tumawa muli si Edgar. Kapag nalaman ng lahat ang baho ko, tapos na ako. Lahat ng pinaghirapan ko mawawala. Lahat ng impluwensya ko maglalaho. Hahayaan ko bang mangyari yun? Hindi. Kaya kung kailangan kong dumaan sa dugo para manatili sa taas, gagawin ko. Kung ganon, naglakad si Rafael papalapit sa kanyang ama. Walang takot sa mga mata. Ako na lang ang barilin mo. Nagulat ang lahat. Rafa! Sigaw ni Cedric. Ano ginagawa mo? Galit na bulong nito, handang hablutin siya pabalik. Pero hindi natinag si Rafael. Kung talagang kaya mong pumatay, akong unahin mo.
Hindi ko kayang manood na pinapatay mo ang ibang tao dahil lang sa ambisyon mo. Hindi ko kayang maging anak ng isang mamamatay tao. Napansin nilang nanginginig ang kamay ni Edgar. Nag-aalangan ito. Hindi mo ako kayang patayin, hindi ba? Mahina ngunit matatag na sabi ni Rafael. Dahil kahit papano, tatay pa rin kita. At alam kong kahit gaano ka naging marumi sa larong to, may natitira pang konsensya sa'yo. Nanatiling tahimik si Edgar. Nanginginig ang kanyang kamay. Bumabagal ang paghinga. Hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo. Ibigay mo sa akin ng baril pa. Bulong ni Rafael, isang pakiusap na may kasamang pag-unawa. Tapos ng laro mo. Tama na. Unti-unting bumaba ang baril ni Edgar at sa isang iglap, bumukas ang pinto at bumungad ang mga pulis. Tumugon sa sumbong ni Cedric bago pa man sila pumasok sa bahay. Congressman Edgar San Pascual, inaaresto ka namin sa kasong katiwalian, pananakot at tangkang pagpatay. Mariing pahayag ng pulis habang inaabot ang kanyang posas. May karapatan kang manahimik. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa korte. Matapos noon ay sumama sina Cedric at Rafa sa mga pulisya, habang sina Rowena at Celeste naman kaagad na tinugon ang pangangailangan ng ama at kapatid ni Rowena. Makalipas lang ang ilang araw, nabalitaan na lang nila na nasa kulungan na sina Congressman Edgar San Pascual. Habang si Celeste naman, muli nang bumabalik sa dating buhay, ngunit hindi niya pa rin kinakalimutan ang nag-iisang tao na nasa tabi niya. Yun ay si Rowena, pati na rin ang pamilya nito. Kahit pa naging maayos na ang buhay ni Celeste, bumabalik pa rin ito sa pagtitinda ng pares sa tuwing hindi ito busy sa trabaho sa ospital. At lumipas nga ang 6 na buwan na panliligaw ni Cedric at Rafael kina Rowena at Celeste, sinagot na nila ang mga ito. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito, ani Celeste habang nakasandal kay Rafael, hawak ang kamay nito. Akala ko dati, wala nang saysay ang buhay ko, na wala na akong ibang patutunguhan kundi ang galit at paghihigante. Pero nagbago ang kapalaran ko dahil ngayon, alam ko na kung paano maging masaya at magmahal. Mahigpit na pinisil ni Rafael ang kamay niya. Dahil matapang kang humarap sa katotohanan, Celeste. Dahil hindi ka kailanman sumuko. Napangiti si Rowena habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nakakapanibago, no? Dati akala ko puro lang kami paghihirap. Pero talagang ang buhay parang gulong. Hindi ka palaging nasa taas at hindi ka rin palaging nasa ibaba. Lumingon siya kay Cedric na nakangiti rin habang pinagmamasdan siya. Ngayon, heto ako. Masaya rin at mahal na mahal ang isang taong hindi ko rin inakalang mamahalin ko. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo hindi kita mamahalin? Pabirong sabi sa kanya ni Cedric sa bayakap mula sa likuran. Basta ako, sigurado akong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ang bilis mo naman magplano. Natatawang tugon ni Rowena pero hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Napangiti si Rafael sa kanilang dalawa bago muling tumingin kay Celeste. Ano sa tingin mo? Sa dami ng pinagdaanan natin, deserve ba natin ang happy ending? Tumingala si Celeste at pinagmasdan ang maliwalas na langit. Hindi lang deserve, Rafa. Pinaghirapan natin to. Pinaglaban natin to. Lumipas pang 1 taon at nagdesisyon na silang magpakasal na. Sa araw ng kanilang kasal, punong-puno ng ligaya ang kanilang paligid. Si Celeste at Rowena na minsang pinagkaitan ng hustisya, ngayon ay naglalakad patungo sa bagong yugto ng kanilang buhay, kasama sina Rafael at Cedric. Mga lalaking hindi lang nagmahal, kundi nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang bumuo muli ng nasirang tiwala at pangarap. Nang matapos ang seremonya, sabay-sabay nilang pinakawalan ang mga puting kalapati, tanda ng bagong simula, malaya mula sa nakaraan, at puro ng pag-asa sa hinaharap. Makalipas ang ilang buwan, sa gitna ng kanilang abalang buhay bilang mag-asawa at mga bagong magulang, hindi pa rin nila kinalimutan ng isa't isa. Regular silang nakikita, nagkakwentuhan sa ilalim ng lumang punong akasya. Ngayon, habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro, napangiti na lang sila. Hindi lang sila nagkaroon ng bagong pamilya, kundi napanatili rin nila ang isa't isa bilang magkaibigan, magkakampi at higit sa lahat isang pamilya na hindi matitinag ng kahit na anong pagsubok. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.